Tatay Boti, welcome to the show. Thank you, Kuya Zach, for having me. And I'm so excited for this show. Ba't nag-i-English ka? Nakabarong ka pero nag-i-English. Nakalawit yung chain mo. Ayusin mo. Okay ba yan? Okay, Nakalabas dapat yung chain. Nakalabas talaga yung chain. Sa side? Sa side? Ganun. Okay. Kasi ano yan, pinapakita mo yung success mo. Pinapakita ko yung kayabangan ko. Galing Dubai ba yan? Yung mga gintuan? Dubai Gold. Sige. Yan. Kung ikaw ay matatrap sa isang isla, ano ang 3 bagay na iyong dadalhin? 3 bagay sa isang isla. Napakahirap nitong tanong na to. But because, Tagalog 3 bagay. Helicopter, speedboat, at submarine. Dahil ayoko matrap sa isang isla, Kuya Zach. Aalis ako sa isla na yan. Ayoko matrap dyan. Aalis ako. Di ba? Kahit naman ano ang sagot ko, okay lang naman, di ba? Oo. Okay, kunyari Helicopter, speedboat, yate, mga 1,000 horsepower, Okay. and submarine. Bakit ito? Dahil ayoko matrap sa isla na yan, Kuya Zach. Aalis ako dyan. I wanna go home. Napakaganda ng sagot na yan. Wala pa akong narinig na ganong sagot. Di ba? Sabi sa'yo eh. Ang dinadalhin nila, notebook, pen, pang journal, ganon. Uy, O kutsilyo. ay, Walang nakaisip ng helicopter. wala. Ibig sabihin nun, gusto nila matrap sa isla. Well, me, ayoko. I wanna go home to the Philippines. Gusto ko yung sagot mo. Thank you, Kuya Zach. If you can have one superpower, ano ito at bakit? Napakagandang tanong yan. Napag-isipan ko na rin yan. Kasi, ang one superpower na yon is gusto ko yung nakakalipad ako. So that, marami akong lugar na mapupuntahan. Kung halimbawa matrap ako sa isla, hindi ko nakakailangan yung helicopter, speedboat at submarine. Lilipad na lang ako paalis ng isla na yan. Kung bukas, pwede ka nang lumipad. Yan. Ano ang unang lugar na pupuntahan mo? Well, isasama ko ang pamilya ko, bubuhatin ko sila. At ang unang lugar na pupuntahan ko ay ang Bohol. Layo Layo, Bohol, no? Long haul flight ka agad? So, siguro minimal lang yung dadali. Sabi ko sa pamilya ko, one backpack lang para hindi masyadong mabigat pag lumipad kami. Kasi 3 yun eh. Asawa ko, 2 anak ko. Mga ano lang kami, 1 backpack. And then punta kami ng Bohol. Dahil miss ko na yung Bohol. Hindi ko nalinaw yung speed nung paglipad. Maximum 10 kilometers per hour. Walang ya. Okay lang. Okay lang. Mga 3 months aabutin nun bago ka makarating ng Bohol. Ang gagawin ko, may naisip na kagad ako kay Zach. Mm. Ganun kabilis sa utak ko eh. Sa airport ako mag-aabang ng flight ng airlines natin from the Philippines, sasabit ako ron. Di ba? Oh. Wala na, di mabilis na ang lipad ko. Problem solved. Kung pwede ka makapag-dinner sa isang celebrity or influential na tao, sino ito at bakit? Ang hihirap ng mga tanong mo, Kuya Zach, celebrity or influential na tao. Okay. Ang isang idolo ko lang is sa ngayon, si Kong TV. Kong TV lang. Kwentuhan lang kami. Dinner. Steak. Gusto ko steak, medium rare. With chips and salad. Ganon. Kwentuhan lang kami ni Kong about life. Kung mamamatay ka bukas, Bakit hindi pa ngayon? mabilis ka talaga mag-isip. O anong sagot mo dyan? Kung mamatay ako bukas, bakit hindi pa ngayon? Uy. Kung mamatay ako bukas, bakit hindi pa ngayon? Hindi ngayon ang tanong mo nga. Well, halimbawa, darating naman tayo sa point na yan na talagang papanaw tayo. Ngayon kung halimbawa malalaman ko yung araw ng aking kamatayan, bakit hindi ngayon at bakit kailangan bukas? Dahil ang araw na ito, wag muna akong mawala dahil ang araw na ito ay kailangan ko i-spend sa pamilya ko. Diba? Yun na yung last day ko eh. Di gusto ko kasama ko yung family ko, mga importanteng tao sa buhay ko. Kaya kung mamatay ako bukas, bakit hindi pa ngayon? Bawal ngayon, bukas na. Bigyan niyo ako ng isang araw sa pamilya ko. Kung talagang yun na. Di ba?
Which goes to my next question. Hmm. Sige, kung bukas yung last day mo, how will you spend your day? Alam ko itatanong mo yan. Hihi. Yun, I'll spend the day kasama ang aking mag-iina, aking asawa. Mag-iina? Mag-iina. Ano bang term yun, aking mag-iina? Ilan yung ina? Isa lang. Isang Isa ina, lang. oo. Okay. Nililinaw lang. Kasama ang aking asawa, nag-iisa, at ang aking dalawang anak. Wala, tambay lang kami. Siguro kain kami ng breakfast, lunch, dinner, yung the usual na ginagawa namin. 'Di ba? Enjoy lang the day. Para yung last day na kasama nila ako, yun yung maalala nila sa mga susunod na araw na wala na ako, na masaya sila kasama ko. Nadidistract ako dun sa sa iyong barong. Ano bang kwento ng barong na yan? Yan, barong. Dahil ang interview na ito ay pinagandaan ko. At itong kasuotang napili ko is dahil pares tayo, Kuya Zach, makabayan tayo, di ba? So gusto ko lang ipakita sa mga tao na makabayan ako sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya nag-wear ako ng barong para sa akin. Mas mukhang pogi ako sa camera. Diba? Nakapogi ito Ano namang kwento ng mga ginto natin dyan? Ito ba'y binili? Hinablot? Inutang? Ito ay inistapa. Sa tropa ko. Okay lang magiting ko siya, si Madam. Si Ma Jewels. Inistapa ko sa kanila. Sabi ko, peram ako ng pabili pala. Sabi ko, pabili ng ginto. Suotin ko sa interview ni Kuya Zach. So hiram? Hiram na hindi na ibabalik. Indefinite yung date ng pagbalik ng mga kwintas na ito. Ibabalik mo, hindi niya lang alam kung kailan. Hindi niya alam kung kailan. Pero sabi ko, ibabalik ko. Okay. Malinaw naman, di ba? Malinaw, oo. So, may bracelet pa no? Choke daw ang tawag dito, choke bracelet. Yung mga inutangan mo last time, isa na ako doon. Malapit na yung katapusan. May expect ba ako na matatanggap? Wala ka naman pinautang sa akin Putangin mo muna ako. Sige. 2K lang, 2K. Balik ko sa katapusan. Aling katapusan? Ng taon. Katapusan. At least katapusan ng taon. Oo, dapat lilinawin. Dapat lilinawin. Sa mga mangungutang dyan, linawin nyo. Katapusan ng 2030 pala, no? 2030, at least, hindi kayo kukulitin ng mga nagpautang sa inyo, di ba? Uy, ito na, katapusan. Kung may definite na date, at least hindi nila kayo kukulitin. Hindi nila kayo papautangin. Okay. Sino si Tatay Boti? Sino si Tatay Boti? Si Tatay Boti ay isang asawa at isang ama sa dalawang anak ko. Si Gab and Zia. Nanonood kayo, mapapanood nyo to. Hello sa inyo. Nay Elan. And isang mabuting kaibigan. At komedyante. Paano naging komedyante si Tatay Boti? Paano naging komedyante? High school nagsimula, no? Mga kalokohan ng high school. So, may talaga ako magpatawa sa mga tropa, ganyan. And, yun. Tapos, naisip ko, why not itry yung stand-up comedy? Since nagpapatawa naman ako sa mga tropa, ang sabi nila, uy, nakakatawa ka, ba't di mo try yung stand-up comedy? O di, tinry ko yung stand-up comedy. And so far, wala pa namang natutuwa. Hindi, may mga natuwa naman. Pero kanya-kanyang humor yan di ba? Siguro hindi ko pa nare-reach yung perfect audience para sa humor na pinapakita ko. Di ba? So, kaya ngayon, try ako ng try. From one gig to another gig, hanggang sa mahanap ko yung audience at yung style ng joke ko. Di ba? Kasi ang stand-up comedy is magkaiba yan sa natural lang nagpapatawa ka lang sa mga tropa Spontaneous yun Palita kayo ng mga tropa mo ng kwentuhan, magkatatawanan kayo. Yung audience, di ba? Mihira yun kasi yung mga tropa mo, parehas kayo ng mga hilig nun. Yung mga audience, magkakaiba naman yung mga tao. Di ba? Yun. First time lang na-meet dun sa gig mo. Hindi ka naman kilala. Hindi mo rin sila kilala. So, hinahanap ko pa yung right audience for me. Di ba?
So yung makaka-appreciate ng joke mo, Yung mga makaka-appreciate ng joke ko. in other words, hindi pa pinapanganak. Pinanganak na, mga 2 years old pa lang sila ngayon. Antay pa ako ng mga 15 years. So ilang taong ka na nun? Ay, batang-bata pa. Mga ano pa lang. 33. Kaya pa naman. Kaya pa. Kailan ka nag-migrate sa Australia? Nag-migrate kami sa Australia, kaming dalawa ng asawa ko, way back 2013. Sa mga 11 years na ngayon. February 6, 2013. Anong entry nito? Anong visa? International student kami pumasok dito. Kami mag-asawa. And that time, mayroon na kaming panganay, si Gab, 4 years old. Noong time na yon na kinailangan namin siyang iwan muna sa Pilipinas para kami mag-asawa yung makipagsapalaran dito. And masasabi kong worth it siya sa estado namin ngayon na na nakuha na namin yung papel, ika nga nila, di ba? At andito na yung panganay namin si Gab, 50 na ngayon. And meron na rin kami bunso, si Zia, turning 10. So 2013, international student. Ito pa yung may English test, show money. Oo, yun pa yun. Kaya nga sabi ko ngayon, yung level 3 na yan? Sabi, yung level 3 na yan, yung English test, show money. Yun din yung mga panahon namin 2013 yun din yung requirements para makapasok ka dito as international student. Tapos, parang nahihirapan sila. So, ibig sabihin pala, weak sila. Charot. Hindi, pero yun na yung requirements ng panahon natin, di ba, Kuya Zach? Dumating ako 2014, lahat yan English test. Nag-review pa ako. Kabado pa yun sa yung English test sa Pilipinas. Magkano 10,000 yata yung bayad nun. Hindi ko na maalala ng mga panahon na yun. Ganun, di ba? May reading, may IELTS speaking. pa noon, wala pang OET noon, PTE, or IELTS ano pa yung yun. isa. Yung mga English test na yan, di ba? IELTS lang ang meron noon noong panahon na yun. OG, IELTS. Oo, Tapos, ayan, show money. Show money. Magkano kailangan mo kung solo ka? 1 million, dalawa kayo, 2 million. So yung level 3 ngayon, hindi siya bago Binabalik lang nila yung Binalik lang nila yung dati. Kasi ganoon naman yung Australia, di ba? Yearly nagbabago ng batas. Nagdadagdag. Dagdag bawas lang sila, di ba? Ito yung batas na previously na create na nila, inalis nung following year. Dagdag bawas lang sila, di ba? So yun ang sa tingin kong isa ring kagandahan sa pagbabago nila ng batas para hindi boring. Kailangan natin ng new, di ba? Paano mo describe yung buhay mo nun nung international student ka ba, 2013? Paano ko i-describe ang buhay ko noon, 2013, nung international student ako? First time ko kasi na kami mag-asawa na umalis ng Pilipinas, no? So, Australia yung second country na napuntahan namin. First is yung Thailand. Nag-layover yung aeroplano doon ng 4 hours bago pumunta ng Australia. So, technically, 2 years na ang bansang napuntahan namin. And masasabi ko na nung panahon na yon, same as this year or today, struggle din. Sabi nila ngayon, mahirap makaharap ng trabaho. Ganon din nung 10 years ago, mahirap makaharap ng trabaho. Pero, nung mga panahon na yon, dahil ang gusto namin, makapagtrabaho ka agad at para makabayad ng utang sa Pilipinas, wala akong piniling trabaho. Kami mag-asawa, kahit anong trabaho pinasok namin. Housekeeping ang pinakauna. Nag-factory, kitchen hand, cleaner, mga ganon. Kasi kailangan namin makabayad ng utang ng mga panahon na yun. So, trabaho ka agad. And take note, parehas kaming RN sa Pilipinas. So, anong nangyari, yung misis ko nagtatrabaho sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. May mga nauna na dito na mga katrabaho niya. Mga RN din, obviously, sa galing Amang. Sila nagkukwento sa amin na, sa umpisa talaga, ganito muna, wag muna kayo mamili ng trabaho para, alam mo yun, makabawi man lang ng nagastos nyo, mabayaran yung mga napagkautangan nyo. But yung goal namin is talaga ma-PR dito. At yung pathway na yun is yung pagiging RN dito. So, sabi ko, ako naman is, parang ayoko na mag-aral. Parang, yung mga panahon na ayoko mag-aral. Si Mrs. na ang proceed namin ng RN dito, bridging program pa noon. Ngayon kasi parang IELTS, parang NCLEX, tama ba? Na exam. Nung panahon namin nila Mrs., 2013, 2014,
exam, papasa mo yung mga English test, tapos bridging para mag-OJT ka ng 3 months sa isang ospital. Parang ganon. So, si Mrs. yung gumawa nun para sa amin. Di ba? And yun, sa awa ng Diyos, after 4 years, 2017, nakuha namin yung papel na PR. Ano yung buhay mo dati sa Pilipinas? Uy, gandang tanong niya na. Prinsipe ako sa Pilipinas. Ang buhay ko dati sa Pilipinas is yung term na laki sa layaw, Jeprox. Alam mo yon? Yun. Ganun ako. Happy-go-lucky. Kasi hindi kami mayaman. Okay? Hindi kami mayaman pero alam mo yung term na may kaya yung pamilya. Ganon. So yung tatay ko, nanay ko, mga nagtatrabaho. And ako, bulakbol. Puro bulakbol ako noon. Barkada, tropa, inuman. Di ba? Yun nga, laki sa layaw, Jeprox. Saan ka lumaki? Lumaki ako sa Bulacan. Shoutout dyan sa mga kababata ko. San Jose del Monte City in Bulacan. Elementary high school nandun ako. And then, nung nag-college na ako sa Our Lady of Fatima University in Lagro. Pero bago yon, nag-elementary din ako sa Bohol. Nag-aaral ako ng 2 years doon. Sawang Gindulman, Bohol. Diyan ako lumaki. Kaya marunong ako magbisaya, nakitindi ako ng Bisaya. So, yung elementary days ko, Bulacan and Bohol. High school, balik ako ng Bulacan. Francisco Holmes Learning Academy, yung previous name niya, hindi ko na alam yung pangalan ngayon. And then college, na Fatima, and then lumipat na kami ng Payatas, Quezon City, 2002. Fatima ka pala college. Fatima, BS Nursing. Ninong A din eh. Talaga? Fatima. Tsaka Anong year naglasal. siya? Hindi ko lang alam. 2007 ako eh. RN 2007. Kasi Bulacan si Ninong A eh. Saan sa Tapos, Bulacan? hindi ko lang alam. Basta Bulacan. Malaki yan eh, di ba? Kaya pala magaan ang loob ko kay Ninong A. Ninong A. Kumusta na dyan? Bulacan, tapos nag-Fatima siya nursing, tapos nag-Lasal, ang alam ko. Or either Lasal tapos Fatima. Basta ganun. Okay. Yeah. Madalas ako tumambay doon sa Fatima. Sa Quezon City? Yung sa Valenzuela. Valenzuela, yung sa main nila, sa main. Ikaw ba saan? Quezon City ako. QC. Fatima, QC Okay. ako. Ako sa may Yan, Valenzuela. Malanday ba yun? Hindi Malanday. Bulacan yun eh. BB. Karuhatan. Yun ba? Hindi ako familiar eh. Ang alam ko lang itong bahain yung lugar na yun eh. Ayun nga. Kinakantsawan namin yung mga taga Fatima, Valenzuela eh. Na binabahay yung school nila. Di ba? Kala ko nga di ba yung UE Warriors, tapos Ateneo Blue Eagles, tapos Lasal Archers. Kala ko yung Fatima Turtles. Kasi laging baha eh. Ganun ba? Yun yung Ayos Fatima Turtles. Fatima pero Turtles, sana wag na tayo bash. Ikaw, Fatima kay. Okay lang. Ano yung mga trabaho na ginawa mo sa Pilipinas? Trabaho na ginawa ko sa Pilipinas. Isa lang. Ito ang kwento niya Kung hindi pa ako nagkapamilya, hindi ako magharap ng trabaho. So, yung tatay ko, mai-share ko lang is siya, kernel siya sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Nung nag-retire siya, gusto niyang pumasok din ako doon. In mga panahon na yun, wala akong balang magtrabaho. Gusto ko lang basketball, tambay sa labas, tropa, barkada. Nung nagkapamilya ako, nabuntis yung girlfriend ko that time, si nanay, si Lanlan. Bigla ako napaisip, shit, kailangan ko ng Okay na ba nag-shit ako? Kailangan ko ng trabaho. 'Di ba? Parang kunwari, kasi magkakapamilya na ako, kailangan ko trabaho. Saka ako pumasok ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. So, ang starting ko noon, rango, pinakamababa, private, which is JO1, Jail Officer 1. So RN na ako ng time na yon, Philippine RN. Yun yung requirements na isa Kailangan isang kang professional bis ganyan board passer or dapat civil service passer para dun sa certain na work na yon. Ako RN naman ako, may tawag nito, mayroon akong board passer. Yun na, nakapasok na ako ron. Yun ang una kong trabaho. Yun ang naging trabaho ko for almost 5 years sa kulungan. What's the worst experience you had working sa kulungan? Yun yung yung magrarayot yung mga
mga inmates. Oh, so pag nag-riot sila, 'di ba, nagkasaksakan, may mga insidente ng ganon, sa infirmary ako sa clinic dadalhin sa akin. Di taranta ako ngayon, ang dami nito yung unahin ko mga gamot-gamot, ganyan. So ang ginagawa ko, di ko kaya, dalhin sa ospital yan. Pag dinala sa akin, diretso natin yung ospital, masyado malala na yan. Diba? Petics lang. Hindi mo pa nakikita yung Hindi kondisyon? ko pa nakikita yung kondisyon. Shit, may dugo. Dalhin mo na sa ospital yan. Basta may dugo. Out. Basta may dugo, wag dito. Tsaka ang dami niyan, dalhin sa ospital. Oh. So yung mga ginagamot mo, yung mga tapilok, stiff Yung mga neck, lagnat lang, yung mga ganun. ubo, ganun. Ubo lang, kaya para bigyan ko lang. Lagnat, paracetamol, or yung mga kung ano gamot. Ganun lang. Pag nosebleed, diretso hospital May yan. dugo, dali sa ospital. Nag-nurse ka, takot ka sa dugo. Board passer ka pa. Tapos nag-military ka pa. Ang kulit Suyo ko yun sa... So, maaga kang nagkapamilya. Maaga. Ilan taon ka nun? 22, 23. Turning 23 ako nun. Not too young. Natuyang, di ba? Sakto lang. Tama. Anong feeling nung naging tatay ka na? Yung nakita mo yung anak mo, nahawakan mo siya. Anong feeling nun? Masaya. Pero nung time kasi na yun, yung mindset ko nun is talagang mindset pa rin ng ng bulakbol So, okay, may anak ako. Okay, kailangan ko magkatrabaho. Pero as full-time, as pagiging tatay, sa panganay ko nun si Gab, wala pa dun yung ko Kasi yung mindset kong panahon na yun, talagang puro barkada talaga. Inom, basketball. And, yeah. That is, yeah. So, yun nga. So, parang wala pa talaga yung mindset ng pagiging tatay ng panahon na yun. Sabi mo nakulong ka sa Pilipinas. Paano ka nakulong? Doon sa trabaho ko, nakulong ako. Kasi yung trabaho namin doon, 4 days duty, 3 days off. Di ba? Oh, so 4 na araw kami nandun sa kulungan. And then, after nun, laya na kami. 3 days off naman. At alam mo ba kung saan ako nakulong nun? Sa Bikutan. High risk, high profile yung mga inmates namin doon. Sino yung pinaka-high profile na? Sino yung pinaka-high profile? Ampatuan. Shit. Ampatuan, man. Aside from doon, Abu Sayyaf, yung mga rebelde sa atin, andun. Alabang Boys, kung narinig mo yung Alabang Boys. Si Ibler, sumaglit din si Ibler, yung yun yung mga binabantayan namin. So yun. Grabe, Ampatuan, yun yung hindi ko makakalimutan, yung mga Ampatuan. Pag nakikita mo sila, na-starstruck ka ba? Nagpapa-selfie ka? Or anong feeling? Yung panahon na yon, parang hindi pa ganun kaano yung social media, Facebook, back 2010, ganyan. So, masasabi ko na lang sa mga Ampatuan is mabait sila sa loob ng kulungan. Alam mo bakit? Ito yung hindi alam ng mga tao sa labas, na yung mga preso, mabait yan sa loob. Alam mo bakit? Dahil wala silang mapupuntahan. Kung magwawalang hiya sila sa amin, alam namin sila kung nasa ang selda sila, nakahiga. So, mababait sila sa aming mga jail officer. Dahil wala silang tatakbuhan ko, Zach. Yun. 4 na sulok lang. 4 na sulok lang ng prison building. Wala silang kawala. Wala lang yung tatakbuhan kasi sikip doon, di ba? Siksikan sila. Yung sa kulungan namin, sa Bikutan, compare sa ibang jail, maluwag siya. Maluwag. Kasi malaki yung compound namin at para kang nasa barangay doon ng nasa isang barangay ka na, alam mo may community room, di ba? At sa isang selda, maximum siguro 10 lang. Ganun kaluwag doon sa Bikutan. Metro Manila District Jail. Hindi ko na alam kung anong pangalan ngayon. So, yun. Ano yung worst case na na-experience mo dun nag-work ka dun na pasyente? Worst case na nag-work doon, namatayan ako ng pasyente. Ang nangyari, kasi nung panahon na yun, kahit hanggang ngayon, talamak yung tuberculosis.
Kasi lalo na ako sa mga jails na congested, di ang bilis makahawa niyan, di ba? So, may inaalagaan ako na gusto kong gumaling siya. Kasi parang ano rin namin yun eh. Katiwala namin. Gusto namin na gumaling siya. So, anong nangyari? Natigok siya. So, parang yun lang, nakakasad lang. Kasi hindi naagapan. So, worst feeling siya. Worst. Para sa akin. Umiyak ka? Hindi naman. Na teary eye lang. Konti lang. Konti lang. Kasi hindi makaka-close no? Naging close na rin kami kasi katiwala namin yun eh. Ang sarap doon sa kulungan. Wala kang gagawin doon. May tagaluto ka, tagalaba, may iutos ka, bibilis tindahan, meron lahat. Ang tawag sa'yo doon is ganun tawag sa'yo, term nun eh, mga panahon na yun. Bossing ka talaga, may PA ka. Hanggang 2 kung gusto mo. Tapos pumunta ka ng Australia. Ikaw lahat. Oo, so mapunta ko rito, ako maglalaba, ako magluluto, di ba? Kaya parang mas gusto ko na makulong ulit eh. Ito nga pala, ma-share ko lang nanawa ako sa buhay ko na ganun, sa jail. Na for almost 5 years ganun ginagawa ko. Papasok ako ng jail. Ang gagawin ko doon, magbabasketball lang ako, may pagkulitan sa mga katrabaho, sa mga preso. Konting trabaho lang ginagawa ko. Kasi petics nga naman. Although, ang importante lang, mabigay ko yung mga gamot nila. Tapos wala na ako ibang gagawin. Basketball na mostly kasi may talaga ako sa basketball. Nanawa ako sa buhay na ganun. Kaya sinabi ng asawa ko na, uy, yung mga ibang friends ko nasa Australia, no? Sabi ko, tara, punta na rin tayo Australia. Paano ba dyan? Ayun na. Andito na kami ngayon. 11 years after. So 11 years ka na sa Australia. Ano yung mga trabaho na ginawa mo over the past few years? Pinakauna, hindi ko makalimutan na is housekeeping sa Bankstown, yung Travelodge dyan. Yan. Mahirap yun. Mga 1 buwan lang ako ron. Pero mo, tutupiin mo yung mga kilt, yung mga mga bibigat. Papalitan mo yun, tapos lilinisin mo yung toilet. Ang hirap. Tapos kailangan mabilis ka. Kailangan sa ganitong oras, may 5 kwarto na. Ang mahirap linisin doon yung mga nag-check out na. Kasi sobrang kalat. So, nanawa ako. 1 month lang. Ang tinagal ko, ayoko na. Naganap naman ako ng iba, warehouse. Sa siguro, lahat ng klase ng gulay, prutas, na warehouse, napasukan ko na. Ultimo yung favorite hobby ni Princess Sarah, yung magbalat ng patatas, ginawa ko na rin. Magpack ng patatas. And kitchen hand. Yan. Sa mga restaurant, hospitality. Ano pa ba? Cleaner. Yon. Mga ganun. Ngayon, ano nang work ni Tatay Boti? Artista na ako ngayon, syempre. Pag-artista na inatupag ko. On the side. Pero ngayon is disability support worker. 10 years na rin ako sa work ko na yan. So, nung nagsisimula ako, disability support worker, at syempre tayo, di ba? Hindi enough ang isang trabaho eh. Estudyante ka. So, didiskarte ka. Anong diskarte mo nun? Di ba? Cash on hand. Hindi yun. Kahit cash on hand, di ba? Ayos na. Kahit magkano amount lang, at least may pang extra ka pa. So, yung time ko talaga na yon na 10 years ago, support worker, up to now, yung pa rin talaga yung pinaka full time ko. Aside from pag-artista. So, speaking of cash on hand as an international student, ano yung feeling mo nun habang nag-work ka? Kinakabahan ka ba or for you, normal lang siya? Siyempre, kakabahan ka nun, di ba? Kasi illegal yun eh. Di ba? Illegal yun. Bawal ka magtrabaho. Kahit nga, di ba, ikaw is, ka dito, citizen, halimbawa. Legal ba yun pag binayaran ka ng cash ng employer mo? Cash pero nasa books siya, recorded. Pwede yun kasi pwede. cash. Oo. Okay. So yun, okay lang. But yung time na yun, di ba, estudyante ako, sa books nila, legal yun kasi mamamagic nila yun doon. Pero as ako na tumatanggap ng perang ganun na minagic nila, di ba illegal man yun? So, kabado ko. Kabado talaga. Pero, sumugal ako. Sumugal kami. Kailangan mo sumugal para sa ganung pagkakataon nairaos naman. Hindi naman nahuli. Di ba? Bawal lang siya pag nahuli ka.
Di ba? Pero, yun nga, illegal siya. So, yun ang ginawa ko, illegal. Isa po akong illegal noong mga panahon na yun. Tumatanggap ng pera ng kasyunan. At kay mga nanonood, marami rin kayong gumagawa niyan. Mag-ingat kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Di ba? Kasi lahat ay mayroong consequences. Di ba? Kung yan ang gusto nyong piliin yung daan na yan, papasukin nyo yung illegal na ganun, tanggapin nyo yung mga consequences. Kahit nga pumunta ka sa legal na paraan, may consequences eh. Medyo mas delikado lang to dahil illegal. So, kung ano mang mga bagay na gagawin nyo sa buhay nyo, lagi nyo tatandaan na may consequences. Etong ginagawa ko ngayon pag-artista, anong consequences nito? Lumanding ako sa channel ni Zach in Australia. Yun. Diba? Oh. Going back to cash on hand, maybe this is the first time I'm gonna say this. Nag-cash on hand din ako nung dishwasher ako. Kasi panahon na yun, 2014, lahat nung Ruti Hill ako 4 years. Yung kasama... 4 years ka doon na nag-catch, kitchen hand? Hindi, 3 months ako na kitchen hand sa Circular Quay, pero tumira ako sa Ruti Hill, Filipino area. For 4 years. For 4 years. Oh. Kaklase ko, puro Pinoy. Lahat, mayroong may cash on hand job. So, kala ko, normal yun. Ganun ba? Kala ko, lang siya. It's a normal system dito. Na, kasi lahat ginagawa bago ako, ng 21 lang ako. Gusto lang gawin, pumasok sa school, mag-work, enjoy konti. So, cash on hand, $15 per hour. Tapos, later ko lang na-realize na meron palang mga nadideport. Kasi, ayun nga, illegal siya. Madideport ka pag may nagsumbong sa'yo. Yeah. Oo. Ang dami nagsasabi nun, kung may magsusumbong lang sa'yo. Kung may yun yung term nila, no? Kung may magsusumbong sa'yo, di ba? Yun yung kung paano kung meron Yun na nga. prove. So, yung lahat ng pinaghirapan mo to come to Australia, yung pangarap mo, pinagpalit mo, para lang dun sa cash on hand job. Na I understand, mahalaga siya. Kasi mahirap talaga tuition fee, rent. Pero meron din mga estudyante na stick to the working hours limits, pero nasusurvive sila. I guess, my take on this is do what's best for you. Diba? Do what's best for you. Gusto ko yan. If you think na doing cash on hand will help you, understand na may consequence yan. Hindi porket may nag-offer, it's the right thing to do. Ako na biktima ako niya ng cash on hand. Kasi at that time, hindi ko alam na siya illegal siya. Kala ko it's just normal And then, na-realize ko, teka lang, may mga napapauwi. Illegal pala to. So, doon ako nagbago ng pananaw. Kasi ayoko pagpalit yung yung future ko just to sa panandali ang pera. So, yeah, mga tao ngayon, mga Pinoy, hindi lang Pinoy, international students, lahat, if you're doing cash on hand, just intindihan mo, alalahanin mo na there are consequences. Diba? Sana hindi ka mahuli. Sana Pero hindi, there's always a chance Paano kung may makaaway ka na Pinoy din? Tinimbre ka sa sa ATO, sa migration. O yung boss mo hindi natawa sa trabaho mo. Diba? Pwede. Kaya, ang may add ko dyan, noong mga panahon na yun kasi, parang ang sensitive, parang ang sensitive pag kapag nung international student ka, takot ako noon takot kami. Hindi namin sinasabi kung ano yung visa namin sa kahit sino, lalo na pag Pilipino. Pag tinanong ka, anong visa mo? Hindi kami sumasagot. Or pag hindi ka sumagot, parang iisipin ka agad nila, estudyante to. So, ang ginagawa ko, pag tinanong, anong visa mo? PR na. Ganun ka agad Kasi, mahirap magtiwala kahit kanino, sa mga kaibigan mo, kahit sino pa, mahirap magtiwala. So, hanggat maaari, sinarili namin ng mga panahon na yon. Kasi gumagawa nga kami ng illegal cash on hand, di ba? Kahit pa yung kakwentuhan mo, ganun din siya, cash on hand. Ano bang malay mo? Kung isumbong ka niya, balita ako ng mga panahon na yun, babayaran ka daw kapag may naisumbong ka. Parang ganun, may may tip. May reward. May reward ka pag may naisumbong ka. Bounty hunter ka. Di ba? Kung kaibigan mo, gipit na pala, mahirap. So, yun din sa tingin ko ang may papasalamat ko doon sa unang mag-asawa na tinirhan namin. Ganun sila kasobrang paranoid. Pero goods pala yun, yung
mga ganong instances. At itong mag-asawa na to, kahit walang hiya sila, kasi may bad experience kami sa kanila eh. Yun ang masasabi kong na-i-apply namin na nakatulong. Hindi ko nila makwento yung bad experience namin sa kanila. Pero mga packing shit sila. How would you compare yung buhay sa Pilipinas tsaka yung buhay mo dito sa Australia? Sarap ng buhay ko noon dati. Sarap ng buhay noon. Kasi wala kang masyadong responsibility. Di ba? Dito, wala. Sa'yo lahat. Sa'yo lahat. Di ba? Kami pa, wala kami kamag-anak dito. So, mga naging family na namin is yung mga kaibigan, yung mga tropa na nakasama na namin all throughout simula na nag-i-start kami. Yung baby ko, si Zia. Baby ko pa rin yan kahit magte-10 na yan. Dito, made in Sydney yun eh. Dito rin pinanganak sa Blacktown Hospital. Di ng mga panahon na yun, di ba? Estudyante pa kami, 2014. Di ba? Kinailangan namin siyang iuwi sa Pilipinas. Kasi naisip namin mag-asawa, andun naman si kuya niya. Pumili kami, kukunin ba namin yung kuya niya dito? Dalawa sila. At ang napili namin is yung dalhin si Zia kasama ng kuya niya doon sa Palawan, sa biyanan ko. Salamat nga pala sa iyo pa sa mga pag-aalaga mo sa mga bata na maliliit pa. Para makahataw kami mag-asawa. Alam mo yun, parang wala kaming iintindihin na, sa'yo muna yung anak ko ha, pasok lang ang trabaho, yung mga panahon na yun. So, inuwi namin siya ron, si Zia, 2015. Tapos, after 2 years, 2017, nakuha namin yung papel, nakuha na namin silang dalawa. Yun. So, yun yung mga sacrifice na kailangan namin gawin ng panahon na yun. Di ba? Salamat na lang sa technology, merong FaceTime, video call, araw-araw, gabi-gabi namin sa nakakausap. And, eto pa, kahit may papel na kami noong 2017, PR na kami, nakuha na namin yung dalawa. Yun mo, yung anak ko noon, si Zia, 3 years old na. Alagain pa rin yun eh. O iniwan pa rin namin sa mga kakilala. Pero at least, hindi na katulad nung iiwan namin siya na baby, ganyan. Medyo hindi na siya masyadong alagain, di ba? And salamat sa mga kaibigan namin noon na mga nagbabantay sa mga anak namin noong panahon na yun. Sarap ng buhay mo dahil sa Pilipinas. Buhay prinsipe ka. Buhay prinsipe, pre. Ano yung mga bagay na natutunan mo nung nag-move ka sa Australia? Natutunan ko kung paano maglaba. Paano magawa yung bahay. Magawa yung bahay. Natutunan ko. Although marunong ako magsaing, nasa Pilipinas, nagsasaing ako, at maglinis, basic lang naman yon. Pero yung gawin ito araw-araw nung nandito ka sa Australia, yun ang adjustment na kailangan kong pagdaanan. Dahil sa Pilipinas, may yaya ko dalawa eh. Joke yun. Dalawa yung yaya ko. Wala akong yaya pero may... Yung bahay kasi namin, ang dami namin magkakamag-anak doon. Yung mga pamilya namin sa province, nakikitira sa amin sa Maynila. Di ba? O, di yun yung mga nautusan ko na, insan, yan, napapakiusapan ko. Na, anong ulam natin ngayon? Sino maglalaba? Kaya yun. So, nakakamiss yun. Pero, sa ganitong aking mindset na, medyo matanda na, masasabi ko na may natutunan ako doon. Na kailangan is tumayo ka talaga sa sarili mong mga paa. Dahil hindi habang buhay ganun ka eh. Di ba? Sabi ko nga, prinsipe ako nung nasa Pilipinas. Pagdating ko dito, ako lahat gumawa. O di kailangan talaga equip ka sa buhay. No? Salamat sa Australia. Napakabuti ng mga Australian citizens at ng bansang ito, Australia. Paano mo may i-describe yung buhay mo ngayon sa Australia? Paano ko ma-describe yung buhay ko ngayon sa Australia? Simple. Simple lang. Kasi kahit prinsipe ako sa Pilipinas, hindi ako maluho nun. Kumbaga, kung anong meron ako, ayos na yon. At kami ngayon ng asawa ko, kung anong meron kami, okay kami. Di ba? Hindi naman hindi kami naghahangad na masigit pa. Siyempre, gusto mo yun, di ba? Yung mas, kahit papano yung mga tipong 5 yung kotse mo, di ba? Yung mga tipong worth 5 million yung bahay mo, di ba? Gusto namin yon. Pero so far, tinatrabaho namin yon. So,
Goods kami ngayon at tinatrabaho namin kung paano magkaroon ng $50 million. Kung bibigyan kita ng 10 million pesos para bumalik sa Pilipinas, tatanggapin mo ba? Kuya Zach, maraming salamat sa tanong mo na yan. Matagal ko na talagang gusto marinig yung mga tanong na yan. Gusto ko yung tanong na yan. 10 million pesos lang? 10 million pesos lang. Yun lang afford ko, GCash. Diretso. May tanong ako. Bibigyan mo ko ng 10 million pesos. Uwi akong Pilipinas for good. For good na? Tatanggapin ko yung 10 million pesos na yan. For good sa Pilipinas, ha? Ang tanong, tatanggapin ba ng asawa ko? Kasi kung sasagot ako for my wife, ha? Gusto noon dito kasi maganda yung government dito. Di ba? Alam naman natin yan. Healthcare-wise, education-wise, safety, safe pa rin dito sa Australia. Gusto ng asawa ko dito para sa mga bata. Which is, ayos naman. Kahit ako gusto ko para sa mga anak ko lumaki sa bansa na kung saan ligtas sila, suportado sila ng government. Di ba? Pero kung ako lang ang masusunod, tatanggapin yung 10 million pesos, doon ako sa Pilipinas. Dahil, yung 10 million pesos na yan, dodoblein ko yan sa loob na 1 taon. Paano? Open-minded ba kayo? May presentation ka ba dyan? Ipe-present ko sa inyo kung paano. Yeah. So, tatanggapin mo 10 million pesos. Kung ikaw lang. Kung ako lang. Tatanggapin ko. Yes. Pero pag sinabi ng asawa mo Pag sinabi ng asawa ko, no, dito. Di ba? So, dito talaga. May kwento ako mai-share ko lang. So, wait. So, under ka pala? Hindi. I just respect my wife. Yan. Ganun din yun, di ba? Pinasosi ko lang. Kasi parang under pala si Tatay Buti. Di ba? Hindi. Ano? Angas-angas sa kalye. Tapos, Thought ko pala sa asawa mo, Tatay Buti. So, yun nga, no? May kwento ako. Pamilya talaga pinipili ko Ito yung tatay ko, politician kasi yun. So, may background lang, tatay ko is from Mindanao, Zamboanga del Sur. Nanay ko is from Bohol. Kami, lumaki kaming Bulacan. So, Luzon, Visayas, Mindanao kami. Di ba? Talagang, Pilipinas. Anyways, yung tatay ko is politician. Before my dad passed away noong 2018. And bago siya mamatay, isa po siyang konsehal ng bayan, no? So nagpunta doon yung governor nung province. Sabi, ikaw na ang pumalit sa tatay mo, meron pa siyang 2 taon. 'Di ba? Tinanong ko yung asawa ko. Nag-usap kami ng asawa ko. Sabi niya, Nay, ganito raw ito. Konsehal na kagad ako dito, Nay. Sabi ng asawa ko, ikaw, tanggapin mo. Kami ng mga bata, doon kami sa Australia. Sabi niya ganun. Tinurn down ko yung offer. Kahit pa, alam mo yun, kasi sa atin, di ba, pag nasa politics ka, astig ka. Joke. Kung nasa politics ka, parang may posisyon ka di ba? May, ano ka, nandito ka, di ba? top 1%. Ganun ka. Parang sabi ko, okay yun na. At higit sa lahat, gusto kong makatulong sa kapwa. Gusto ko makatulong sa... Hindi mo nakita yung kindat ko Gusto ko makatulong sa kapwa, kaya gusto ko magpolitika. So yun, tinurn down ko lang. Yun, at sumama ako sa pamilya ko. Dito kami sa Australia. Saan mo naman gusto mag-retire? Sa Pilipinas o sa Australia? Alam mo na yung sagot dyan, Kuya Zach. Sa Pilipinas. At ang target ko is mag-retire in 5 years. In 5 years. Sa tulong mo, Kuya Zach. No? Na slow yung question ko, kaya ka nga nakabarong no? Maka-Pilipino. Di ba? Parang ready na umuwi Pilipinas. Ready nang humiga Salamin na lang kulang dito, no? Ano mo? Practice.
Ayan, oh. Wag muna, Kuya Zach! Wag muna. Pag na-deads ka ba, suot mo yung mga ginto mo? Kapag? Pag na-deads ka? Sama ko yan. Nadadala to hanggang langit eh. Kahit ano siya, utang. Sama lahat yan. Lahat ng utak ko, sama. Di ba ibabalik mo pa? O kaya nila sa ano. O kaya kaya nila ako gusto kunin. Kung bukas pupunta ka ng Pilipinas, saan mo gusto magbakasyon? Uy, talaga miss na miss ko na eh. Bohol eh. Bohol talaga. Bohol. Gusto ko na umuwi ng Bohol. Andun yung kapatid ko. Yung nanay ko, uuwi na rin doon yun sa Bohol. Although nasa Mindanao siya ngayon. Kasi taga Bulman yun siya. Yun, gusto ko talaga umuwi ng Bohol na. Mag-relax. Para sa'yo, ano yung meaning ng success? Yan. Gusto ko yung tanong na yan. Success. Okay. Tatlong bagay, Kuya Zach. Tatlong bagay. Siyempre, gusto ko una, healthy. Healthy kami ng pamilya ko. 'Di ba? Napakagandang ano nun eh. Success nun pag healthy kayong pamilya. Pangalawa, gusto ko para sa mga anak ko, no? Success para sa akin ito. Kung yung mga anak ko, ma-figure out nila soon kung ano ba talagang gusto nila sa buhay nila. 'Di ba? Para alam mo 'yon, goods na sila pag alam na nila na 'di ba 'yun yung ano, yung term na if you figure out something na gusto mong gawin sa buhay mo, alam mo na yung way na pupuntahan mo, 'di ba? And success na 'yon, darating na yung success doon. Basta alam mo yung gusto mong gawin at alam mo yung destinasyon na gusto mong puntahan. And pangatlo, ito medyo ano lang 'to. Nakakatawa. Pag sa asawa ko, tinatawanan niya ako pag kinukwento ko 'to eh. Yung success para sa akin is yung hindi na ako mag-iisip ng uulamin namin for dinner. Alam mo yun, yung parang, ano bang ulamin natin ngayon? Ano ba? Yung magpe-prepare ka pa ng lulutuin mo, ganyan. Tapos after mo kumain, huhugasan mo pa yung pinagkainan mo. Parang gusto ko yung meron akong enough na parang, oy, sa tayo kakain ngayong gabi? Gusto mo ng steak? Gusto mo ng lobster? Tara, sa ang restaurant. Tara. Parang ganun lang ba? Hindi yung, ano ba ulamin natin? Chicken na naman. Diba? So, ibig sabihin nun, talagang success na yun para sa akin. Kasi afford ko na kahit saan, kahit kailan. Mas madami na yung option mo. Marami na yung option. Yun. So, hindi kita bibigyan ng exact amount kung money terms ng success regarding that. But talking about money, Mm-mm. sa tingin mo, yung mga average na Pinoy sa Australia, yung average na buhay, magkano yung annual na salary or income is enough for you to live comfortably sa Australia? Ay, magandang tanong yan. Depende sa lifestyle. No? Average lang. Average? Sa tingin ko, between 150 to 200 a year. Goods ka na ron. Ito, Goods ka household income to. na. Ha? Household income. Yung pinapasok niyo mag-asawa. Ay, hindi. Solo mo lang yun. Solo lang. Mo lang, oo. Tama. Kung dalawa kayo, kung dalawa kayo, sakto na yung mga 200 to 250. Dami mo ng pera nun. In a year, yung kinikita mo, di ba? Meron na kayong dalawang sasakyan. Afford nyo na yung comprehensive insurance ng dalawang sasakyan. Hindi na yung Hindi isa? na yung third party lang. Third party. Yung comprehensive ka. Pag nabunggo ka, yung nabunggo lang yung sagot. Ikaw, lakad ka sa ospital, dugo. Dugo, dali sa ospital. So, sa tingin ko mga ganun, 200, 250. Di ba? Kahit yun, working ka nun na Monday to Friday, di ba? Tapos weekends mo, family, friends, ayos na yun. Yun yung mga gustong buhay. Mga ganung buhay ang gusto ko. Ano naman ang motto mo sa buhay? Motto in life. Yung dating motto ko in life, patay kung patay. Lumaki sa kulungan no? Patay kung patay. Yun yung motto ko. Binago ko na. Kanina binago ko na. Kanina lang. Hindi, joke. Ang motto ko na ngayon is, this too shall pass.
In Tagalog, lilipas din yan. Yun ang motto ko, lilipas din yan. Lahat ng ito, lilipas lang din. Kaya naman ako, talagang patuloy akong moving forward. Lakad lang. Create kung ano man ang gusto kong gawin ngayon. And then, halimbawa, kung after na interview na to, sumikat na ako. Lilipas din yan, Tatay Boti. Basta continue ka lang. Di ba? Kung gusto mo ma-maintain yung kasikatan mo at kapugian mo, di ba? So, continue lang. Padayon lang. Padayon! Yan. Bisaya term yan. Padayon. Di ba? Kamusta na pala yung padayon? Tuloy-tuloy lang. Oo naman. Yan. Oo. Yan. Surviving. Tuloy-tuloy lang ba yan? Padayon lang. Hindi pwedeng huminto eh. Yes, Kaya nga yes. padayon yung yung pangalan ng negosyo di ba? Oo, sa pangalan pa lang. Tsaka pag huminto ka, kung hihinto ako ngayon, lalagyan mo na ako ng salamin dito niyan. Ready ka na naman eh. Ready ka na naman yata eh. Hindi pa ako ready. May tanong ako kay Zach. Game. Yan. Una sa lahat, gusto ko muna sabihin na congratulations. At na-interview mo ko. Charot. Gusto ko mag-congratulate sa'yo kasi pinapalo kita eh. At natutuwa ako sa success mo. Sa narating mo ngayon. Actually, idol kita. And gusto ko magpasalamat sa'yo dahil ikaw nagbigay ng break sa akin. Yung Mayonnaise concert, kung maalala mo, yung nag-host ako ron. Di ba? Naglakas loob lang ako eh. Sabi ko, ako na kukuha ng hosting na yan. Ang hino-host, hindi naman talaga ako host eh. Hindi naman ako MC. Malakas ng loob ko eh. At salamat sa'yo, binigyan mo ako ng opportunity. Kaya naman ngayon kay Zach, balita ko, marami kang basher. At gusto kong i-bash sila. Gusto ko i-bash sila. Hindi. Ano masasabi mo sa mga bashers na yan na hindi nakaka-appreciate ng ginagawa mong pagtulong sa mga kababayan natin here and in the Philippines? Bashers. I don't see them as bashers eh. I said this before, I see them na maybe kulang sa information yung natatanggap nila. Either maybe confused or they need to know more information para hindi sila maging basher. Di ba? Basher or hater. And I think that's lahat naman may basher tsaka hater. Di ba? Sabi nga ni Frank yung nag-interview kami, kahit lahat ng hari, prophet, si Jesus. 12 lang yung followers eh. Di ba? Saan ka pa? Tayo, ang dami nating followers. Ikaw, ilan followers mo? 1,700. Oh, alam na. Tinalo ko si Jesus ah. Di ba? Si Jesus, 12 lang. 12 pero, mas marami siyang bashers. But, he changed humanity. He saved humanity. So, kasi in this industry, social media, well, any industry naman, you only need, if you want to pursue something, be prepared to step on the toes of 80% of the people. Pakiulit nga, if you wanna pursue something? Yeah, if you want to pursue something, na goal, dapat handa ka na ma-offend or matapakan yung paa, hindi yung pagkatao, ng 80%. And you only need 20% to be successful. So, again, yung content ko, it's not for everyone. Parang adobo lang yan eh. Kahit pambansang ulam yan, mayroong mga tao na ayaw ng adobo. Mas gusto nila sinigang. Ako gusto ko pareho eh. So, I would say na I'm not for everyone. Yung content ko, maraming nai-inspire. Marami din naman na hindi nai-inspire. So, okay lang yan. Kasi we cannot please everyone at the end of the day. Seryoso ko eh, no? Okay lang. Oo nga, no? Ito okay, seryoso eh. Pero I'm still grateful for them. Kasi with the bashers, haters, they watch. Mas mauna pa sila mag-comment dun sa mga totoong fans mo eh. They nag-hate sila bash, but they watch your content. Maybe they just need more information na i-feed mo sila para maging followers sila. Yeah, and with any content naman, may bashers, syempre meron ding fans. Diba? So, kung ikaw, pumasok ka sa room, diba? 8 yung fans mo, 2 yung hater mo. Huwag kang mag-focus sa hater. Mag-focus ka dun sa fans mo.
Diba? O kahit isa lang eh. Kung 9 doon, hater, yung isa doon, na-appreciate yung ginagawa mo. That's enough for you to keep going. Ayun. Ikaw, may mga haters ka ba at bashers? Wala nga, yun nga ang kailangan ko eh. Para Madami ikaw. Gusto mong bigyan kita. bigyan mo nga ako. Oo. I-bash nila yung ano ko. Yung bling-bling ko. Ano ba pwede i-bash sa'yo? Parang napaka-perfecto mo kasi ano. Ano bang maaaring i-bash kay Tatay Boty? Bahala kayo. I-search nyo yung social media ko. No? Di ba? Parang hirap may i-bash eh. Parang pagtatawanan mo lang sila eh. Ay, talaga pagtatawanan ko lang sila. Tapos gagawa ka ng troll accounts. Ibabash mo din sila. Ay, hindi na ako mag-aaksaya ng oras gumawa ng troll accounts. Tatawanan ko lang sila. Yun na lang. And may tanong ako isa pa. What is your next plan? Saan? Mag-stick ka lang ba sa podcast or ano pang susunod mong gagawin? Ito, I learned this in life na I don't tell people what I'm going to do. Ay! Oo, tama. Yeah. Just set your destination. Get there. And mag-selfie ka pag nandun ka na. Ay, gusto ko yan. Yeah, huwag ka magsa-selfie pagka on the way ka pa lang. Huwag ka magsa-selfie pag paalis ka pa lang ng bahay mo. Diba? Kasi ang daming pwedeng mangyari. Alam mo yun, nag-instant gratification. Hindi pa nangyayari, pinagyabang mo na. Or naging proud ka na. So, set your goal, get to your goal, to your destination, tsaka ka mag-selfie. Pero kunyari, akit ka ng bundok, huwag mo muna ipagkalat, naakitin mo yung Mount Everest. Pagdating mo doon, tsaka ka mag-selfie, mag-post ka. I've made it. Meron akong comment dyan. Okay. Maganda rin yun, ano? Pero what if, halimbawa sa mga ibang tao, pwede ko na rin sigurong isama yung sarili ko na mahilig mag-selfie. Parang nagbo-boost ng confidence namin eh. To go further pa eh. Di ba? Parang nag-selfie ako lumabas ng bahay. Pak! And then kalagitnaan, nag-selfie ulit ako. Pak! Uy, pumapogi lalo ah. Tuloy lang. O, di ba? Parang para sa akin parang yun yung mag-boost ng confidence ko to go further pa. To go to the peak of the Mount Everest. Okay lang din naman yun, di ba? No? Parang whatever helps, di ba? Kanya-kanya naman tayo eh. Kasi ngayon, 31 na ako. I also learned na kung saan ka masaya, supportahan ta ka. Yan. Diba? Favorite ko yun eh. Yun yung one of my life motto. Sikat na ano yan. Kung saan ka masaya, supportahan ta ka. That doesn't mean na masaya ako dun sa ginagawa mo. Diba? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero kung diyan ka masaya, di diyan ka. Supportahan kita. Diba? Ayos. Ganun talaga yung buhay eh. Iba-iba tayo ng destination. Tama. Yung iba gusto pumunta ng north, yung iba south. East, maganda doon kasi nandun yung Bondi. Diba? Ayos pala yung Bondi. Oh, Akala ko north yun. West Blacktown. Oh, diba? Ako pa-north na ako eh. Pa-north na ba? Pa-north na eh. Malapit na eh. Makapal pa. Pa-north na. Malapit na. Kakasombrelo ko to eh. Kuya Zach, ibabalik ko sa iyo ang tanong na kung ikaw ay bibigyan ng hindi 10 million pesos, 10 million Aussie dollars, bibigyan mo ba ako ng share? Hindi, mag-i-stay ka ba sa Pilipinas? For good, 10 million. I-convert natin sa peso yan. Kung ang palitan is 36, di 360 million pesos. Di ba? Alam mo yung 360 million pesos. Kulang pa yan pambili ng bahay sa Ayala, Alabang. Wow, ganun kamahal ang mga bahay ron? Alam ko 500 dun eh. Yung bahay ni Pacquiao, alam ko to buy the land, parang 500 eh. Parang ganun. Range. So, mabilis ang sagot. Kasi gusto ko maging kapitbahay si Pacquiao. Okay. Hindi. Totoong sagot, hindi. For now, hindi. Nasagot ko na rin to dun sa previous ko eh. May tanong na ba nito sa'yo? Oo, $10 million. Ganun? Oo. Babaguhin ko yung tanong ko. Okay lang yan. Sige, sagutin natin. Sagutin ko ulit. Hindi. For now, hindi ko siya tatanggapin kasi pwede mo yan kitain sa Australia.
Basta you surround yourself with people who've done it. Para turo nila sa'yo kung paano nila nagawa yun. Diba? Tapos, siguro tanggapin ko yun pag mga na ako. Pag mga 45 na. Or 50. Pa-retire na, yung mga gano'n, no? Well, gusto ko mag-retire ng 40 eh. Kasi idol ko si Ninong A. Diba? Retire ng 40 but that doesn't mean na hindi na ako mag-work. Ibig sabihin 40, I don't have to work for money anymore. Kumbaga, may investment ka na, business mo, passive na. So, yun yung version ko ng retirement na ibig sabihin, lahat ng gagawin ko after 40, yung mga bagay na gusto ko nang gawin. Hindi yung kailangan mo siyang gawin. Difference, di ba? Yung bagay na kailangan tayong gawin. Kasi kailangan mo kumita. Okay, you need to please someone, your boss. But may mga bagay na gusto mong gawin na kahit hindi ka mabayaran, gagawin mo siya kasi passion mo yun. Galing. Maganda yung sagot mo. So for now, not Hindi yet. muna. Sa'yo muna. Bigay mo na lang sa akin kung sakasakali. Nambisitahin na lang kita sa Pilipinas. Sa Bohol. Punta mo sa Bohol, Malaking bahay sa Bohol yun. Baka isang tipak ng na chocolate hill yung mabili mo. Pwede ba yun? Isang tipak ng Chocolate Hills? Di ba madami yun? Bili mo yung isa. Yung isang burol ng Chocolate Hills? Like tayo ng bahay dun sa taas. May tayo ng swimming pool dun nabalita mo ba? Talaga? Pwede ba yun? Illegal. Nag-viral yun, hindi mo alam. Hindi. Sa gitna mismo ng burol-burol ng Chocolate Hills. Sa gitna, hindi sa tuktok. Hindi sa tuktok, sa gitna. Ng resort, may tayo ng resort. Buhay pa. Buhay pa. Pero patay siya sa mga pambabash sa kanila. So, laging fully booked, malamang. Wala na rin ako update. Hindi ko alam kung napasara na ba or ano eh. Pero kasi illegal daw eh. Kasi protektado ng DNR yung lugar, di ba? So, yun. Ikaw, anong plano ng Tatay Boty bilang isang komedyante? Ako? Hanggat may tumatawang isa. Hindi. Tutuloy ko lang. Kasi nag-enjoy ako eh. Tulad nga na sinabi ko, high school, di ba? Yun na talagang ginagawa ko. Makulit, nagpapatawa. So, kahit wala na akong ipin, siguro mas nakakatawa ngayon kung wala na akong ipin, di ba? Nagpapatawa ka. Sorry. Tutuloy ko lang ang pagiging komedyante dahil ako yung nag-e-enjoy. Gusto ko yung sinabi mo yun hanggat may tumatawang isa, magpapatawa ka. Yan, di ba? Yan din yung gusto kong gawin sa channel ko. Hanggat may na-i-inspire na isang tao, hanggang may isa na nakaka-appreciate, kahit nanay ko yan, kahit kapatid ko, basta mayroong isa or dalawa na natutuwa, na-i-inspire, tuloy lang. Yes. And we should do it for ourselves then. Ano to Quentin Tarantino, yung director. Kilala ko yung si Quentin Tarantino. Tarantino. Not personally. Tarantino yun di ba? Tarantino yun Kulit Sabi niya, I create movies for myself, but everyone is welcome to enjoy. Ay, maganda yan. Di ba? Tama. Kung ikaw, pwede, pinapatawa ko lang yung sarili ko. Yung sarili ko. Pero welcome kayo mag-enjoy. Yes. Baliw ka pa. Kausap ko lang yung sarili ko. Kausap mo lang yung sarili mo, no? Nataon lang may stage, may mic. Sabi ko, hanggat may tumatawang isa, nakaharap mo pala yung sarili mo sa salamin. Ikaw lang pala yung natatawa. Wala pala yung mag-isang tumatawa. But again, kung masaya ka, di ba? Supportahan ka. Oo, di ba? Sinong baliw ngayon? Kayo mga diba? baliw. Mang-bash kayo ngayon. Yeah. Bash nyo yung baliw. Sino Bash ngayon yung baliw, di mas baliw kayo, di ba? Diba? Cheers sa inyo, mga baliw. Ay, no. Huling tanong, Tatay Boty, ano ang iyong advice sa mga Pilipino na nangangarap pumunta sa Australia? Kung sa mga nagbabalak pumunta dyan, make sure no, na buo ang loob nyo. Di ba? Kasi mabigat na desisyon ang pag-alis, lisanin ng pamilya, di ba? Lisanin ng mga barkada sa Pilipinas. Ang pinunta mo naman sa Australia is
magtrabaho para magkaroon ng maginhawang buhay sa future. So, kailangan mo ng sakripisyo. Marami kayo sa sacrifice. So, kailangan, bago kayo pumunta rito, buo ang loob nyo. Di ba? Yun. Salamat. Number 1 advice. Dapat buo ang loob. Buo ang loob nyo. Kung nag-aalangan ka, huwag ka na tumuloy. Huwag ka nang tumuloy kung nag-aalangan ka. Kailangan buong loob. Ako naman, ang message ko sa kanila, kung nag-aalangan ka, ituloy mo pa din. Kasi, hindi mo alam eh. At least, you tried. At least, ginawa mo. Kasi mas masakit yung nag-alangan ka, hindi mo tinuloy. Tapos nakita mo yung mga kasabayan mo, ang ganda ng buhay. May regret ka na dapat pa tinuloy ko. Kung nag-aalangan ka, ituloy mo. Pag hindi mo nagustuhan, di umuwi ka ng Pilipinas. At least, sinubukan mo, di ba? Wala kang regrets na dapat pala tinuloy ko. At doon papasok yung buo ng loob kasi, madedevelop mo na rin yan eh. Katulad nung, dugtungan ko lang yung sinabi mo kung nag-aalangan ka sa umpisa at na-experience mo na in the beginning, madedevelop mo na yung confidence. Doon na mabubuo yung loob mo. Diba? So, pasok pa rin yung kailangan talaga mabuo ang loob. Yan. Either in the beginning or in the middle. So, Or buuin mo, no? buuin mo yung loob Kung mo. hindi pa buo, tumuloy ka, tsaka mo buuin yung So, loob. kung buuin. Diba? Yan, work in progress. Maganda yun. Open-minded ka ba? Open-minded ngayon, hindi masyadong open. Parang walang sense yung mga pinagsasabi ko, no? Ewan ko sa'yo. Buti na lang, komedyante ka. Buti na nga lang komedyante, no? Fast talk, adobo or fish and chips? Ay, fish and chips na ako. Talaga? Hindi, joke lang. Adobo pa rin ako. Adobo pa rin. Oo. Boracay or Bondi Beach? Boracay. Liver spread or Vegemite? Yak, Vegemite. Ew. Mate? Liver spread. Liver spread. Reno o yung Pure Foods? Reno. BGC or Sydney CBD? Gusto ko sa BGC. Uber or tricycle? Tricycle ako. Yung patok. Malakas yung sound system. Yung dumadugong-dung yung yung subwoofer. Sunroof. Winter or summer? Spring ako. Wala sa option ha. Sige, tanggapin ko na din yan. Westfield or SM Mega Mall? Ay! West Point ako. Taga Blacktown ako eh. West Point. Ayos dyan. Daming Pinoy. Baguio or Blue Mountains? Gusto ko yung Baguio. Baguio lang. Gold Coast or Palawan? Ay, Palawan. Palawan. Taga nun asawa ko eh. Palo ko rin pag hindi yun ang pinili ko. Australia o Pilipinas? Pilipinas. Bakit? Mahal ko ang Pilipinas. Nagkataon lang nandito ako is dahil ang Pilipinas ay hindi ako mahal. Sabi ng Pilipinas, walang yaka rito, malis ka rito. Nanggugulo ka lang sa bansa natin. Tatay Botti, thank you for being on the show. Thank you very much, Kuya Zach in Australia. Paalam. Goodbye. Hey guys, this video is sponsored by Tatay Botti's Pure Cacao Tablea Organic Fermented Cacao Beans Unsweetened. Perfect for champurrado at for hot chocolate, lalo na ngayon, napapalapit na ang winter, taglamig na. Lahat tayo magka-crave ng hot chocolate. This is the best. Tatay Botti's Cacao Tablea. Available sa Panlasang Pinoy sa Kogra or message nyo lang si Tatay Botti sa kanyang social media. Salamat, Tatay Botti's Tablea.